Ngayong episode, makikilala natin ng isang dating OFW, crane operator, na ngayon turned melon farmer. Dati po akong OFW, 11 years, bilang mobile crane operator. Nasa construction po kami, yung puro gas plant, yung mga ng Aramco. Nakapag for good na din at masayang makapiling muli ang kanyang pamilya. Yung pinatanim ko ngayon, sweet melon, first time ko po ngayon, pero wala akong naging problema. Yung puhunan ko, sir, more or less 250. Yun sa 1.5 hectare. Maganda-ganda naman. Bago pa man siyang magpasyang umuwi na ng Pilipinas, unti-unti muna siyang nagsimulang magpatanim at sumubok sa farming. Kailangan lang talaga, bago kayo mag-for good, meron na kayong na-invest dito na kahit malit na business, na kahit na yung 50% nung kita nyo dyan sa overseas, is may bibigay nung business nyo dito kasi ganun yung ginawa ko. Hindi naging madali ang kanyang pagsisimula. Nakaranas muna siyang malugi, lalong-lalo na sa pagpapatanim ng sibuyas. Kamatis, kalabasa, nalunod ulit 2 beses. Ilang beses yun nga yung failed na hindi pa time na ibigay sa akin kasi may sinabi sila na yung plano mo is mas may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Yun. Baka sa kanyang mga ngiti ang tagumpay sa pagpapatanim ng melon. Kumita na within 2 months. Yun po yung ko na maganda yung melon. Para na ulit akong nasa abroad, sir. Ngiting tagumpay tayo, sir. Ganun. Kaya naman mataas na ang kanyang kumpiyansa na hindi na aalis ng Pilipinas at magpatuloy na lang sa pagpapatanim. Napakasarap yung kapiling mo yung pamilya mo. Kapag gising mo sa umaga, nandyan sila. Na ilang taon, nagagawa ko na yung tara, pasyal tayo sa Baguio. Napakasarap ng pakiramdam. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Baltasar Flores, taga rito po sa Pangasinan. Dati po akong OFW, 11 years, bilang mobile crane operator. Nasa construction po kami, yung puro gas plant, yung mga ng Aramco, kung familiar dito ng mga viewers nyo, sir. Gas plant, yung langis, gawaan ng langis, ganyan. May mga live plant pa kaming pinagtrabahuan, nasama ko. And then, nung nag-resign nga po ako doon, Turkish company naman yung napasukan ko. Ang trabaho namin doon is, ganun din. Trabaho namin yung nagbubuhat ng mga mabibigat tonelada. Pero construction na yung highways, yung mga manhole doon sa highway kasi nabago na yung climate change dito sa Saudi, may baha na. Kaya yun yung hindi kami mawalan din ng project. Medyo nagsawa na nga ako, 8 years din. Malalaking imbornal precast. Ground erection naman yung butas. 10 to 20 feet, ganyan, 30. Yun ang lalim. Magsasaka po yung aking mga magulang. Kahit sabihin na natin na likuran ko pansamantala, pero nandito pa rin talaga yung puso ko na nagsasaka kami. Puro utang yung aming puhunan. Mahirap talaga yung magsaka na walang puhunan. Ngayon, ang naging goal ko, go-OFW ako at the same time, nagpaaral ako ng mga anak ko. Meron na ring nakatapos na 2 na sabihin ko ng successful kasi nakapasok na sila sa gobyerno. 2 pulis, nakapasok sila sa PNP. Meron pa po akong 2 na babae na pulis din. Yung pinatanim ko ngayon, sweet melon, yung variety nung aking melon. So far naman, okay naman. Yung talagang inaano nila yung tanim nung planters ko. First time ko po ngayon, pero parang binisita po talaga ako nung melon na pinatanim ko. Kumbaga, wala akong naging problema. Yung puhunan ko, sir, more or less 250. Yun sa 1.5 hectare. Maganda-ganda naman. Yung presyo, kumbaga, kita na. Kung kukwentahin natin yung monthly mo na income, nasa kanya na yung doon kumbaga, yung pinauna niya sa akin is gano'n na partial lang. Hanggang sa maubos yung yun ang pinag-usapan. First time ko po sa mga pinagtanungan ko rito hanggang umaabot siya ng 3 to 5 harvest. Yun Yan na. So, partida pa yan, yung maliit na nahinog na ang binuksan natin. Pink na pink. Ngayon, itong taon na to, itong mga nakaraang buwan, may nag-ano sa akin na
bayaw ko, bali asawa ng pinsan ko, na nag-encourage na mamuhunan dito sa Milon. Pero bago pa yan, nag-isip na talaga ako na ganun na makasosyo yung marunong magtanim. Awa ng Diyos, parang sila yung lumapit dahil wala silang puhunan. At the same time, dapat makakita tayo ng magandang, yung magaling mag-alaga. Ang pinaka-importante po talaga is puhunan. Napakasaklap ngang ikwento, medyo maano kasi itong tanim ko ng sibuyas ngayon, inabot ng baha. Tsaka dumaan ako ilang beses yun nga yung failed. 2 times na. Sibuyas, kamatis, kalabasa, nalunod ulit 2 beses. Minsan tinagtatanong ako sa sarili ko, ano ba yung ano pa rin ako na hindi pa time na ibigay sa akin kasi may sinabi sila na yung plano mo is mas may magandang plano ang Diyos para sa'yo. Yun, paniniwala ko sa akin. So pag namumulot ka ng melon, parang namumulot ka na rin ng pera. Kasi magkano ba sa merkado nyo yung isa nito? Medyo mabigat din pala. Mahirap maglakad dito kasi malambot ang lupa. Tapos kailangan mo iwasan yung hindi mo maapakan yung mga melon. Marami-rami na rin pala to. Second batch na po ito. Yung kaninang first batch, estimated na mga 600 kilos na daw po yun. So parang lumalabas ang isang batch nito, isang sako, hiningal. 600 kilos daw po ang isang batch. At ang 1 kilo, enough na yun para hingalin ang katulad ko na hindi siya sa farm. At 3 hektarya pa yung ating haharbisan. Let's go! Una, pinatanim ko kalabasa, tabla, balik puhunan lang. Lugi pa kasi puhunan, hindi mo na sinama yung pagkain ng mga tao. 2 years na parang medyo hindi maganda yung hindi umayon. Ngayon, ito na nag-start akong na mamuhunan sa una yung ako talaga. Pero lang, supervision lang at saka management yung ginawa ko. Palibasa, moderno na yung pag-aano ng sibuyas ngayon compare noon. Ang nangyari po sa akin is yung una, napakaganda, ang daming nag-aano dun sa aking tanim, parang nausog, na last card. Awa naman ng Diyos is bumalik ang puhunan sa sibuyas kasi malaki-laki po yung puhunan. Kumbaga balik taya lang, tas hindi pa nakabayad sa konting utang sa labas. Ang kaibahan naman po sa sibuyas sa ngayon kasi kagaya niyan, meron po uli akong 1 hektarya. Mas malaki ang puhunan sa sibuyas, times 2 ang puhunan compare sa melon. Pero pag tumama naman po sa sibuyas, ay talagang wala rin pong sinabi ang melon. Talagang milyon din. Kumbaga times 2, times 3, yung kita sa sibuyas. Itong susunod na taon, yun po yung plano ko, luluwangan ko yung melon ko kasi ngayon, short term ang melon. At saka hindi ganun kahirap alagaan compare sa sibuyas. Mas mahaba ang sibuyas, abot siya ng 110 days. Sa melon, almost lang, wala pang 2 months. Babalik na unti-unti yung pera mo na puhunan and then kita na ganun. Meron pa. Bago tayo makarating doon sa pinakalayo. Lalo na yung mga malalaking traders. Nararamdaman ko yan kasi yung sibuyas nga noon, minsan ang nangyayari pa pag pinasok pa ng mga ahente, yung mga middleman, doon pa nagiging nagkakaproblema ang mga farmer. Ang namumuhunan dito sa baba, sa farming, na ang mahal lahat ng mga pesticide, lahat ng ginagamit, yung materyales sa abono. Pagdating ng bentahan na, halos isipin mo minsan yun, maiiyak ka. Ano bang klaseng gobyerno to? Ganun, bakit ganito? Tapos ito ngayon, yung nangyayari, kagaya ng mga small na, maliliit na nagbi-business,
papasok sa storage na namumuhunan ng konti. At the same time, mga farmer yun na mayroong konting puhunan na hindi muna magbibenta pagka harvest time kasi hindi nila sasabayan yung presyo na mababa. Magpapataas sila ng konti. Ang nangyari ngayon, nung pinasok nila is buwan ng Abril, Mayo, 1,500 ang per bag. Gusto lang nila yung kumita ng maging 2,000 after a few months. Ang nangyari, negative, naging 900, 800 ang labas. Ewan ko kung sa gobyerno or sa trader din na malalaki, hindi na sila, kontrolado na nila yung presyo. Ngayon, nabulok, nagkabulukan ng mga sibuyas. Yun yung delikado, sir, sa namumuhunan na kagaya ko na maliit lang. Yun yung critical na nangyayari. Namumuhunan ka, tsaka inaasahan mo na kikita ka. Oy, papasok ko muna to para madagdagan yung konting po kita nito para lumaki. Ang nangyari, nalaspag. Lalong bumagsak, nalugi. Gusto nila kung kumita ng 500 yung farmer at saka yung financier. Times 2 ang kita ng mga namumuhunan. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral pero pagka sa kwentahan, tsaka binilang ko yung puno kung ilan yung ibubunga. Napakadali itong melon. Compare sa sibuyas, medyo mahirap tansyahin. Pero ito madali eh. Basta't alam mo yung tumatakbo sa farm gate at saka sa market, madali mo nang kwentahin sana. Basta't parehas lang. Pero ang masasabi ko, pagka naman naswertehan itong farming naman, yung kita natin dyan sa ibang bansa, compare dito, 1 year mong dyan dito, 2 to 3 months lang kikitain. Kayang kitain. Umayon lang yung swerte, maganda yung yun yung masasabi ko lang, sir. Huwag panghinaan ng loob. Ang importante, sabi nga nila, nawalan ka. Huwag kang yung parang sabihin mo na kay Lord pa rin talaga yung sabi nilang God will provide. Huwag mong masyadong intindihin na yung huwag mong dibdibin. Kagaya ko, ilang beses failed. Hindi ko naman masasabing naging success na ako dito. Ongoing pa lang, alam ko, padating na. Ramdam ko na padating na rin yung success na masasabi ko. Hopefully, maganda yung magiging Looking forward ako Puro positibo lagi yung Ngayon, yung melon, awa ng Diyos, unang pitas ngayon is so far so good naman. Maganda yung nagiging setup namin sa kita na. Kitang-kita na yung kita na yung inaantay na lang yung full payment pero kumita na within 2 months. Yun po yung ko na maganda yung melon. Para na ulit akong nasa abroad, sir. Sa 2 buwan na yung sa akin. Ngiting tagumpay tayo, sir. Ganun. Yun nga yung ko sa family ko na parang nag-isip ako na ayokong ubusin yung lakas ng katawan ko dito sa paghahanap buhay. Unang-una, malayo sa pamilya. Yun ang napakahirap. Mga anak ko, hindi ko sila na lumaki na na umuwi na ako. High school na yung 2. College na sila. Hindi ko nakatabi talaga sila. Twice a month lang. Ganun. And then yun, matagal. Taon na nung nasa overseas ako. Napakasarap yung kapiling mo yung pamilya mo na yung asawa ko lang yung nandito. Ang daming OFW na sira sa ang pamilya nila. Pero ako, hindi ko ginawa yun kasi yun yung masasabi ko sa ating mga viewers din na kapwa OFW. Yung family talaga. Yun yung isang magpapaano sa'yo kasi yan yung katuwang mo hanggang sa pagising mo sa umaga, nandyan sila. Na ilang taon, nagagawa ko na yung tara, pasyal tayo sa Baguio. Napakasarap ng pakiramdam. Kahit pagod ako, pag yung mga anak ko na yung nagsabi, asawa ko, naibibigay ko sa kanila. Yun yung isang napakahirap maging OFW din. Kaya nung nag-decide ako and then may maliit akong naipon, yun, doon ako na namuhunan na ng farming. Sana yung gobyerno natin, na sabi nga ng presidente natin bago na bibigyan niya ng yung agrikultura. Kasi yun sir, ang totoo, yun yung isa for good dahil yung promising na ng presidente natin yun sa agrikultura na sana tuloy-tuloy nga. Ang dami na ring mga benepisyo kagaya niyan pag nabagyo may mga dumarating na tulong kahit papano inaiaanuhan yung mga kapwa natin farmer na yung kanilang pagkalugi, pagkasira ng produkto nila is may gobyerno na tumutulong pa rin kahit papano. Compare nung mga noon, wala talaga, as in buntot mo, hila mo. Kaya yun yung
ko rin na sana is tuloy-tuloy yung ano ng gobyerno natin na ano sa agrikultura. Kasi ko tayo yung yung dito sa baba sa agriculture, tayo nagtatanim. Kumbaga lahat ng pinapakain natin sa market. Kaya sana yung maging parehas at saka yung mga ang sumisira lang talaga observation ko sir, yung importasyon ng mga produkto na kaya naman nating i-provide dito ng mga farmer. At saka magaganda quality. Ano ng gobyerno is isipin mo yung ang mga abono, ang mamahal. Kikita ka 50,000 3 buwan kasi mababa yung presyo, ang mamahal ng mga pataba, pesticide. Kaya yun sana yun yung isang Talagang ang yung mayaman dito, observation ko pati yan yung mga malaking agri-supply na rin. Kasi national din po yan Kaya sumusunod lang din po sila. Pero sila yung malaking punan na. Kaya sila yung mabilis umangat. Ang masasabi ko lang talaga yung pag nag for good na, yung talaga na hindi wag mo nang sabihin babalik ka. Kailangan lang talaga bago kayo mag for good, meron na kayong na-invest dito na kahit malit na business, na kahit na yung 50% nung kita nyo dyan sa overseas is may bibigay nung business nyo dito kasi ganun yung ginawa ko Bago ako mag for good, meron na akong may nasimulan na ako na business ko na maliit sa Pampanga. Awa ng Diyos, okay naman. Lalo na't pagka sa farming is seasonal. Wala naman na akong hilingin pa, sabi nga nung bayaw ko hilingin mo pa kuya kung i-compare mo before yung buhay mo, compare sa ngayon. Na medyo, nag-struggle din ako rito, totoo yun. Pero wag mong masyadong yan. Minsan nga, walang wala. Tapos bigla na lang may darating talaga na alam mo yun na positive lang, wag kang mag-isip. May dumating na yung failed, kano yung lugi ko, nalunod ang kamatis ko, nalunod ang sibuyas ko. Bagyong pipito. Buti meron pala to. Ito pala yung kapalit. May konti pang kita. Worry din ako. Pero pumikit ka lang, makakatulog ka, masarap ang mo. Huwag nating kalimutan talaga ang Diyos. Yun ang talaga, experience ko sa akin. Don't forget to like and subscribe.